Okay, welcome sa atong question and answer portion. So, ang mga tana, magpaila sa iyang pangalan. Ako si Brother Juan de la Cruz, usa ko ka lay minister, mo ni ang akong pangutana. So, ang mangutana personal, pwede mo dool din, no? Dinhin mo tupad. O dinhin ba? Para makita sa kamera. Kaya kining atong gi-record, atong i-upload sa atong YouTube channel. So makita mo sa atong channel. So, proceed sa inyong mga pangutana. Kinsa unang mangutana? Nato yung pangutana. Ako dahil si Armando Ampo nga taga Kapil sa Masin. Akong pangutana, usa ko ka alagad sa Masin. Akong pangutana bro, murag lahi na sa topic karon, pero ako yung pangutana sa inyo ha. Nga ang purgatorio bro, sa inistoryahan, sa asa nga inistoryahan sa Latin man daw na siya nga inistoryahan. Ug asa mabasa bro sa Bisaya nga Biblia. Mao ba ni bro ang tubag sa 1 Pedro 3:20? Mora bro ako pangutana. Unang Pedro 3:20. Mo to imong i-quote nga verse, no? Unang Pedro 3:20. So atong basahon. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios, samtang sila mapailugon nga naghulak kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang katao ang misulod sa arka o naluwas pinaagi sa tubig. So naay mga espiritu nga misupil sa Dios matod sa 19 diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa espiritu sa mga binilanggo. Sa ato pa kining mga espiritu mao kini ang espiritu sa mga tao nga nabilanggo. Kining mga tawhana mao ang mga tao nga misupil sa panahon ni Noe. Sa ato pa kadto mga tao nga misupil sa Dios sa panahon ni Noe, labi na kadto mga tao nga wala maabot ni Noe sa pagpahibalo nga naay lonop o kinahanglan mo maghimo tag arka kay mao nay ang kahimanan sa kaluwasan. Kadtong mga espirituha gihatagan sila og second chance. Because God is God of second chance. Wala sila ediksyo labay sa impierno kay masupilon sila. Kaya ang pagsupil sala sumala sa unang Juan 3:4 sala ang pagsupak o pagsupil sa Dios. So therefore kadto mga tawhana nakasala. Pero wa sila itambol dayon sa impierno. Gibutang sila sa gitawag bilangguan sa espiritu. Gitawag ka na sa atong teolohiya nga middle state. Dili langit, dili impierno. Kay kung impierno to siyang bilangguana, anong giwalihan pa man ni Kristo? Di naman angay walihan kung na impierno. Kay ang tuwa sa impierno, way katapusang silot naman to. Dili po ni langit. Kay ang langit dili prisuhan. Di man bilangguan ang langit. Pero anong gibilanggo man sila? O sa pagkamatay na Hesus dito sa Kalbaryo sa cross, sa iyang espirituhanong kahimtang maunang sa atong credo, He descended into hell. Kanang hell diha di na hellfire nga silutanan sa impierno, kundi kalibutan sa mga patay. Niadto si Kristo nagwali dito. Mao ni ang lig-on nga prueba nga dunay middle state, dunay purgatorio. So dili tinuod ang giingon sa laing tinuohan nga pagkamatay sa tao ang iyang padulngan impierno kung siya dautan, langit kung siya buutan. Naa pa di ay lain nga dapit nga dili impierno, dili langit apan may kaluwasan pa. Dugangan nato ang imong bersikulo. Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 15. Si San Pablo miingon nga adunay kalayo nga latasan sa tao apan ang maong kalayo nga aduna pay kaluwasan. Kini nga kalayo dili kini impierno, kay ang kalayo sa impierno wala na may kaluwasan ang maimpierno.
Pero nganong naa may kalayo nga latasan sa tao nga may kaluwasan pa. Ang simbahan niingon nga kini mao ang purgatorio. The word purgatory or purgatorio is a compound word. Purge means to cleanse or purify. Torio means territorio. Mao nang ang purgatory is place and state. So doon ang yoy middle state. Nga diha una ang tao lunsayon sa Dios kadtong mga tao nga nakasala og venial sin. Kay pananglitan nakasala kag mortal sin. Ang simbahan ng tudlo pag mamatay ang tao in the state of mortal sin, unya wala makumpisal. Ang simbahan ningon nga ang maong kalag nga namatay nga nakasala og mortal apan wala makumpisal nga to sa pare. Kung walay pare, ang Ginoo mo hatag man og tsansa nga pwede na kang mudadik sa Ginoo. Kaya may available na pare. Pero kung naay available na pare, mas nindot assign sa obedience sa sakramentong gitukod ni Kristo, magpatawag kita og pare. Pero pananglitan, dili available si Father John, dili available si Father Petros kay tuwa nag district seminar sa SBD. Unya naa na dinhi nagtinga na. Nakakamatyon na. Pwede kang Lord, pasaylo ako Lord sa akong mga sala. Although wala ka mahatagi og sacrament of reconciliation, na sakramento sa finance nga maong pagkupisal dito sa pari sa Dios, kay ang Ginoo hustisya man, pwede kang mangaliya sa Ginoo. O kung mo mga ka kanang pasaylo, mo balik ka sa Ginoo, di yun ka itambog sa impierno. Ngano man, sa katapusan nga gutlo sa imong kinabuhi, miadmitir ka man sa imong sa, ug nangayo ka sa iyang pasaylo, mo nang meaning sa divine mercy. Ang laod, the ocean of mercy. Panahon sa atong kamatayon, i-grab nato ang ocean of mercy. Nga taliwa sa atong pagkadautan, ang Diyos maluluyon. Mo nang mahay kag pasaylo sa Ginoo, mamatay ka. Naaman ka sa kamatayon nga naay pasaylo sa Ginoo, di ka dito sa halangit. Naa pa kay latasan apan kalayong may kaluwasan. Mao na ang purgatory, means to cleanse or purify. Kay kung mamatay kita in the state of venial sin, sala nga dili ikatambog sa impierno, apan di mo ta mahalangit. Nga naman, Revelation 20:27, even an small dot of sin, mo nang venial, bisan gamay nga sala, di man ka makasulod sa langit. Bisan na kay gamay nga sala, mo nang doon na gitawag purification state. Kinahanglan lungsayon ka sa Ginoo. Ang imong pangutana kinibang 3:20 sa unang Pedro, referido ba ni sa middle state kon purgatory? Ang simbahan maingon nga referido ni sa middle state o pwede ning gamiton o establish nga naa doy purgatory or middle state. Mo nang tubag sa imong pangutana. Pwede ka mo follow up o gusto pagod ka nga mapalagman pa kini nga kamatuoran. So naay purgatory ha. Nganong naay purgatory? Kay dunay duha ka klase nga sala. O ang hustisya nangayo man gitawag na ang hustisya dili ka silutan sa salaod nga labaw sa imong nabuhat. Muhataw example, while naghuwat ko sa pangutana ha, ako na ipasabot ning duha ka klase nga sala. Sa duha ka klase nga sala, duha pod ka klase ang gitawag gravity, ang kabug-aton ba sa sala o ang kabug-aton sa iyang silot. For example, Panultihon Kapitulo 6 versikulo 30 o 31 mao kini ang atong mabasa. Dili mo tamayon ang tao nga kawatan. Unsa daw? Ayaw daw tamaya ang taong kawatan. Kondisyon ha, nangawat siya pagkaon kay gigutom siya. Sa 10 Commandments, nakakantar sa Dikalugo nga dili ka mangawat.
Karon, kung ang usa ka taong gigutom, nangawat siya pagkaon, kay gigutoman siya, gitudloan kita sa balaang kasulatan na ayaw tamaya ang taong nangawat kung ang hinungdan sa iyang pagpangawat tungod sa grabe niyang kagutom. Unsa may giingon ni Kristo sa Mateo Kapitulo 25, miingon si Kristo, ako tong taong gigutom, apan nga ako ninyo pakana. Si bisan kinsang taong gigutom, ato ng obligasyon sa pagpaambit kaniya sa pagkaon, pero pananglitan og milabay siya sa banana plantation. Wala may iyang kapananghiran. Gutom na ka. 5 kilometros patong istasyon, mananghid pa ka dito, di ka kaabot, mamatay na ka. So ang gihimo sa kawatan, mikuha siya og dawin sa saging og mikaon. Sala to dili. Sala kay kawat man. Muadto ba sa lain po nga senaryo? Ako dato ko. Daghan ko yuta asinda, politiko ko, mangawat pa ko sa gaban sa gobyerno. Ipariha ba ko ni atong taong nangawat kay gutom? Lahi ang among kaso. Kaya ang akong pagpangawat gumikan sa rason na gutom. Apan ikaw nga dato ka na ngano mangawat ka pa man sa kaban sa gobyerno. That is greediness. Ang kahakog na ang naghari diha, while kini nangawat tungod sa gutom, apan ikaw nangawat tungod sa kahakog. Ang pangutana puro manasala. Kung ang hustisya sa gobyerno ang mag-decide niya na parihason ba niya silot ako sa kataong gigutom o ang politiko nga kawatan? Bugat yun ang isilot niining taong adunahan nga nang lupig pa sa iyang isig katao kaysa niining taong nangawat tungod sa iyang kagutom. Apan sanglit sa laman ang pagpangawat, kung pananglitan nangawat ka, nasakpan ka sa security guard sa banana plantation, gipusil ka, namatay ka. So namatay ka in the state of venial sin. Ang politiko pod na kwartahan nangawat sa kaban sa gobyerno, gipusil pod patay, nagdungan mo adto sa atubangan sa hukmanan sa Ginoo. Kung sa may saan mo, nangawat ay kong saging. Ikaw sa may sahapon nimo, nangawat ko sa kaban sa gobyerno, nadato na ko. Ang pangutana, parihason ba mo o hukom sa Ginoo? Ang tubag dili sa Salmo 7:11-12, God is a perfect just judge. Ang Dios matarong og hingpit nga maghuhukom. Sa hukom sa kalibutan, ang judge sa korte sa kalibutan naay lain-lain nga punishment. Naay gitawag punishment nga prison mayor, prison correctional, reclusion temporal, reclusion perpetua, death sentence, life sentence, double life sentence. Nganong daghan man nag-sentensya? Hindi man magkapareha. Nga naay 6 years na ka mapriso, ikaw 12 ka mapriso, ikaw 30 anyos ka mapriso, o ikaw mapriso na kahangtod sa kanturan. Anong naamay anak nga lilain na judgment? Kay ang hostisya giagad ang silot sa sala nga imong nahimo. Mao na ang justice system sa kalibutan. Karon, kung ang justice system sa kalibutan ingon ni ini, labaw na ni ini ang korte sa just judge. Kung mo yun ang ginawa ka mo, kaya may purgatorio, di man pud ka mahalangit, ikaw nangawat og sakit, di man pud ka mahalangit. Kaya may gamay nga sala nga mamatay in the state of venial sin nga mahalangit. So ikaw nga nangawat og saging o ikaw nga politiko nga mangawat sa kaban sa gobyerno, hala, ilampos na mo dito tarang sa impyerno. Basit mo ingon si Bernard, Lord, ikaw bagid na Lord? Justice pa baka na Lord nangawat og saging? Ma-question. Questionable. Kung may purgatorio, ma-question ang pagka-just judge sa Ginoo. Makaingon ang tao na maayo pa man si Judge Quintanar, maayo pa man si Judge, isa ba yun nga judge? Isa nga inyong mga judge rin? Isa mga judge rin nila? Maayo pa man si Judge Lopez, maayo pa man si Judge Gonzales. Kay gihukman ko, giagad sa akong silot, ikaw hinuon Lord, na ikaw na ang pinaka-judge. Pero di man na maunang imong sinilutan Lord. Ma-question ang justice system sa Ginoo kung walay purgatorio. Mao nang ang purgatorio nag-magnify
nag-testify na God is a perfect just judge according to Psalm chapter 7 verses 11 to 12. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Mao na ang tubag nganong kinahanglan gyud nga naay purgatorio, because God is a perfect just judge. Next question. Hindi na lang mudaan dali para dali na lang. Magutana lang ko. Ako dahil si John na pangantihon, kipi ko sa Don Mateo. Mutana lang ko, ay bro, sa akong kanunay nga tanaw sa kati sa ilahang discuss muragwa di ko kasabot. Kini ingon nga ikaw Pedro, tukuron ko ang akong iglesia ngini yung ibabaw ining bato ug walay lain makatumpag bisan pag ang kamatayon. Mao na akong ginapangita nga unsa ba gyud tong gitukod nga relihiyon ni Pedro kay kato wala gyud kasabot. Katoliko ba gyud to? Unsa na siya bro? Maro to bro. Kanang Mateo 16:18, pag-ingon ni Kristo, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Giklaro diha nga ang gitukod ni Kristo nga simbahan is Petrine related. Di yun nimo pwede nga kung tinuod ka nga simbahan nga imong ibuhag si Pedro. Always yun, pag maghisto tag simbahan nga tinungkod ni Kristo, always yun na nga imong i-connect si Peter. Kay during ni ining 16:18, pag-declare ni Kristo nga you are Peter and upon this rock, naadiha ang 12 ka apostoles, including Judas Iscariot. Dito rin nahitabo sa Cesarea Philippo. Lugar kini nga dito gidala ni Kristo ang iyang apostoles o dito ang iyang official declaration. Kay kanang Cesarea Philippo daghan nagbato. Dayon kanang Cesarea Philippo diha sa unahan niya na ay dako nga kuweba. Naay kuweba ba? Pag ingon ni Kristo, you are Peter and upon this rock, literally, tuag sila dito sa lugar nga naay bato. And the gates of hell, ang itudlo ni Kristo kadtong ganghaan, kuiba ba langob. Kay kaniadto ang langob mao ang lubnganan sa mga patay. Ang pagkani sa dito sa Luzon na mugay lubnganan ang ilang langob mo lubnganan. Ingon si Kristo, bisan pang ganghaan sa kamatayon. Ang gitumong ani Pedro kadtong gangha ba sa langob nga dito ipang sod ang maminatay. Walay gahom aron sa paglumpag sa akong simbahan, Pedro. Nganong Pedro man ang gamit ni Kristo, nga dili man Pedro ang tinuod nga ngalan ni Pedro. Unsa may tinuod nga ngalan ni Pedro? Juan 1:42. Niingon si Kristo, Simon ang imong pangalan. Ikaw dai si Simon? Simon ang imong pangalan? Karon usbon ko na kini nga Pedro. Sa unang enkwentro ni Kristo og ni Simon, wa gyud makasabot si Pedro. Nganong ang iyang ngalan nga Simon giilisdan man og Pedro. Kanang Pedro hinatsila na. Ang Aramaic anak katong pagbungat gyud sa baba ni Kristo, kanang bato manggod, Petra manggod na, Petra. So you are Simon, and now I will call you Petra. Pagsulat na sa Bible, ang gigamit sa mga writer, especially ni St. John the Evangelist, na nagsuwat ng Book of John, gigamit na niya ang Koine Greek. Pero sa original na paglitok na ni Kristo, Petra. Nga ikaw Simon apan Petra na ka. Pagsulat dili na Petra, kay Greek man Petros. Mao na si Father Petros, Greek ng iyang pangalan. Karon dito sa Cesarea Philippo, ang gamit gihapon ni Kristo dito Aramaic gihapon. So pag ingon niya, you are Petra, and upon this Petra I will build, you are Kepa. Kepa.
I mean, kepa na sa Greek, ano, sa Aramaic. You are kepa, kaya dito may kisto nga Aramaic. You are kepa, and upon this kepa, I will build my church. Pero pag translate sa Greek, na may feminine word, nahimo na nga you are Petros, and upon this Petra. Ha? Pero dito sa Aramaic, kaya may distinction sa feminine o masculine, ang gamit ni Kristo, you are kepa, and upon this kepa, I will build my church. So dito malibog ini, nga lahi ng Petros, lahi ng Petra. Referido na tanan ni Peter, kaya original nga paglitokan na Aramaic man, wa may distinction. Dito naman sa grammatical, ang distinction. So, dito sa unang enkwentro ni Kristo nga ikaw mao si Simon, but from now on, I will call you Kepa. During the time, wa pa'y knowledge si Peter unsay buot ipasabot ni Kristo. Basta nahibawaan ni Peter nga ang imong ngalan bato, dili si bato nga senador. Katong inyong giboto. So, kanusan nahibawaan ni Peter na klaro og tinaw ang iyang role as Kepa or Petros or Petra? Ni antong deklarasyon sa pagtukod sa Ginoo sa iyang simbahan. Na ang 12 ka apostoles, pero nganong miingon man si Kristo, you are Peter. Wa man siya maingon, you are Simon. Ngano ang iyang gigamit kadto man ngalan nga iyang gigamit nga usbon ang ngalan ni Simon into Peter. Kay kadtong pag-usab sa Ginoo sa iyang pangalan nga Simon ngadto sa Pedro, konektado ka na sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan. Kag-emphasize ni Kristo nga kining simbahan nga iyang tukuron is Petrine related. Meaning, na ay espesyal nga role ni ini si Peter. Kay ang pag-usap o ngalan is meaningful, but sa Protestante is meaningless. Pagutan na sila. Nganong giusap man sa Ginoo ang ngalan ni Simon into Peter, unsay connection ni ana kasimbahan nga gitukod ni Kristo, ambot o milabot ana. Di sila manginlabot nga naman para nila meaningless ka na. Pero para kanatong makatoliko, meaningful. Nga naman, ang pag-usap o pangalan na anay meaning. Sama ba nato kung yung ganyan nga si Peter, si Paul? Saul. Saul means the great one, but Paul means the little one. Ang tanan na anay kahulugan. 17:5 sa hinahilmig sa Ginoo. Ikaw si Abraham, apan sukad karon, dili ka na tawgon nga Abraham. Ang imong pangalan bag-uhon ko na nga Abraham. Kay himuon ko ikaw nga amahan sa tanang katawhan. Giusab-usab ang ngalan ni Jacob. Sumala dinhi sa Genesis. Mingon usab ang Ginoo kang Jacob. Sumala sa atong mabasa sa Genesis 35, 10 o 11, Jacob ang imong pangalan, apan karon tawgon ka na nga Israel. Kay mahimo ka nga amahan sa usa ka dako nga nasod, mao nang Israel. Kanang Israel gikuha na ang ngan sa Ginoo ngadto sa kang Jacob. Sa ato pa ang pag-usab og ngalan mao ang pagtugyan og role kung katungdanan sa usa kan sa ngalan giusab. Karon unsa may meaning ining pag-usab pod sa ngalan ni Simon ito Peter? Ingon ang Ginoo, ihatag ko kanimo ang Yahweh. Kanang Yahweh simbolik na. Ang iyang historical background ana Isaias 22. Basahon nato. Isaias kapitulo 22 mo nang meaning anang paghatag og Yahweh. Isaias 22, 21, 22, suloban ko siya sa imong biste, o baksan ko siya sa iyang bakos, itugyan ko kaniya ang gahom, o
o mahimo siyang amahan, isangon sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Sa ato pa, kanang sangunan, kanang hatagan og Yahweh, mahimo nga, unsa? Pangulo kon amahan sa katawhan. Sa pag-usab sa Ginoo sa ngalan ni Simon into Peter, ang meaning ana nga mahimo siyang amahan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug ang prueba na isangon ko kanimo ang Yahweh ug mahimo kang amahan. Kay nganong amahan man ang iyang role. Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 mingon San Pablo, Timoteo, kung malangan ako, nahibalo ka na unsaon sa pag-atiman sa panimalay sa Dios nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Unsa di ang simbahan? Panimalay. Kay panimalay kinahanglan dunay amahan. Sa ato pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, parihag panimalay. Magtukod ko Pedro og panimalay nga mao ang katawhan isip simbahan. Ug ikaw Pedro ang himuon nakong papa. Mao nang si San Pedro ang unang Santo Papa. Kay ang simbahan kinahanglan nga dunay papa. Ang gitukod ni Kristo nga simbahan kinahanglan dunay amahan kun papa kay panimalay. Karon ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo na ay Santo Papa. Unsa man nga simbahan nga na ay Santo Papa nga nagsugod kang San Pedro. Kay naamay nagpa-Santo Papa na pod karon sa Mindanao. Master Pope pagyod. Apan kanang papaha wala nay koneksyon sa gitawag uninterrupted and broken line of succession from St. Peter hangtod kang Pope Francis. Kanang naaron sa Mindanao nga si San Pope, Master Pope, wala nay koneksyon ngadto kang pagka-Santo Papa ni San Pedro. Sumubalik pa sa pangutana, ang simbahan nga gitukod ni Kristo kinahanglan bagyod nga dunay amahan. Yes, kinahanglan kay panimalay man. Kung ang simbahan panimalay na ay papa, sa ato pa kinahanglan nga ang tinuod na simbahan nga gitukod ni Kristo sa 16:18 sa Mateo na ang Santo Papa. Ang pangutana, kinsa man ang makaprovide sa gitawag apostolic succession nga ang kapanguluhan kang San Pedro hangtod sa buhig otorite sa ika-21 nga siglo. While lain ang simbahang Katoliko ang makaprovide sa gitawag uninterrupted and broken line of successions. Palakpakan nato Ginoo. So wala sila Santo Papa, wa gani sila Santo Mama, Santo Papa na hinoon. Kay ang simbahan panimalay man na ay inahan. Kay unsa may mahitabo sa usa ka simbahan nga way inahan? Unsa may mahitabo sa usa ka pamilya nga way inahan? Mahimo nga broken home. Nganong ang protestante nahimong broken home? Miabot na og more than 40,000 churches. Nahibalo pa mo unsa hinungdan ana nganong mabungkag na sila? Kay wala sila inahan. Ngano ang Katoliko intact na pamilya gikan kang San Pedro hangtod sa Papa kay naatay inahan sa simbahan ang mahal na Birhen nga Maria. Palakpakan nato si Mary. Siya ang hinungdan ngano ang simbahan milawig. Kay dito sa cross gitugon siya ni Kristo, woman, behold thy son. Kinsa man ang son? Kita na nga simbahan. Ang dito lang sa Kalbaryo nga ni-represent sa ato si Saint John the Beloved. Munang si John the Beloved gitawag the beloved disciple. Kay siya ang representante sa tibuok simbahan. Siya ang giingnan ni Ginoong Kristo, woman, behold thy son. Kana nga word is very para ano na sa kalaw. Ako lang po ni pakapina. Kanya na mag-sumamiri, ako mag-natas.
nganong si John the Beloved Raman ang nakaabot sa cross. Kining Kalbaryo nakaabot ko ini nga lugar kadtong gitagdukan sa cross ni Kristo. Wala na ang cross, didala na ni Santa Helena o gibutang ang relikyas diha sa Vatican. Ang tuwa dito, ang buho na lang sa cross ni Kristo. Sa dihang si Kristo gilansang sa cross, naglonging si Kristo, nangandoy og giuhaw siya sa iyang mga gipili nga mga tinun-an. Kay during sa pagdakop sa Ginoo, naningkamot ang mga apostol nga dili gud maintrigo si Kristo sa hukmanan. Kay dili sila gusto nga mamatay si Kristo. Isimpi tadi sa gusto ang Ginoo mamatay. Botong girebuke siya ni Kristo. Kanang imong hunahuna dili na hunahuna sa Dios nga amahan. Kaya ang tuyo nga natao siya, kinahanglan gud siyang mamatay isip katubsanan. Mo nang sa diyang gidakop na si Kristo sa mga sundalo, migamit si Pedro og dahas. Gilabdi niya ang espada sa sundalo ug iyang gitigbas ang buot nga mabilanggo kang Kristo. Naputol ang talinga. Gihimo sa Ginoo gikuha ang talinga og taod og balik. Ug ingon siya, Pedro, ibalik ka sa kuban ang imong espada. Ang mogamit sa espada, mamatay sa espada. Di ba dahil pwede nga ako musangpit sa langit? Sa linibo ka mga anghel, nga maumodipinsa ka na ako, nga dili ko matugyan sa hukmanan o pagyon, pwede ko na. Request na ko sa kadipader. Pero tuyo man nga mamatay. Pagtuan na sa cross. Pag-adto dito sa cross, ang unang pangutana maune. Reporta mo to ba nga nung si John na natuwa dito? Si Mama Mary tuwa sa cross, sa tiilan sa cross sa Ginoo. Ngano nga sa 12 apostoles imayno si Judas, nganong si John the Beloved Raman ang nakaabot sa cross. Asa naman di ay ang mga apostoles, especially San Pedro. Ang tubag mo ni silang tanan nanago. Kay nahadlok sila nga pangitaon kinsa man ang apostoles sa Ginoo. Ilang giasyong nga madamay sila kay hukman naman lang Ginoo. Nakijahay sila og panago og pagpalayo sa Jerusalem. Ang pangutana, nganong si John the Beloved naman nakaabot sa cross? Ang tubag mao ni sa kagubot sa ilang hunahuna, kung asa sila mo padung, ang uban ni adto sa Emmaus, ang uban nanhago sa balay, bisag asa na lang sila nakahuna-huna na moadto. Si John the Beloved miingon, gusto ko nga moadto og mo simpatiya. Ito kaya mamatay tayo, di ba mga tuta ato sa atong higala, ato na sa katapusan ko sa ganun mo kanang nakidamay ta sa ilang kapitpos o kalisod ba. Ingon sa John the Beloved, gusto kong moadto sa Ginoo. Pero unsaon nako nga makaabot ko dito? Wisdom sa Ginoo. Ingon si John the Beloved, walay lain nga paagi nga makaabot ko sa cross. Pangitaon nako ang usa nga muunong kang Kristo. Kaya ba kinsa siya? Ang nanay sa Ginoo. Sa pasyon ni Kristo, walay lain bugtong nga tao nga muunong sa Ginoo gawas sa iyang nanay. Kay ang tinuod nga serbisyo sa usa ka tinuod nga inahan is from womb to tomb. Ang tinuod nga inahan nga nagmahal sa iyang anak, ang iyang serbisyo sa iyang anak gikan sa iyang taguangkan hangtod sa iyang lunganan.
Mo nang isaragyon ang naa sa unahuna ni John the Beloved. Kay si Mama Mary raman gayon ang bugtong muunong kang Kristo dito sa krus sa iyang pasyon. Ang importanteng tao nga akong ubanan, dili ang mga apostol nga nago, pangitaon nako si Mama Mary. Nganong nakaabot siya sa cross tungod sa mahal na Birhen, i-attribute nato sa mahal na Birhen nga Maria. Og si Mama Mary, before pa maingon si Jesus nga, woman, behold thy son, naa na sa kasing-kasing ni Mama Mary nga pangitaon God si John the Beloved. Nganong nangita si Mama Mary kang John the Beloved, kay si Kristo o si John the Beloved, grabe kaayo og intimacy. Grabe kaayo sila relasyon, isip, agalon o alagad sa Ginoo. Ngani kung makabasa mo sa Bible, no? Mabasa nimo ng portion nga si John the Beloved magpauraray sa dughan ni Kristo. Panahon nga naa na mga apostoles, hebalo mo, kana si John the Beloved o si Kristo, si John the Beloved mo pauraray sa dughan ni Kristo. Nga naman, si John the Beloved, bata pa na siya. Siya ang bagito sa tanan nga apostoles. Gusto siyang magparaig. Kaya iyang giisip si Kristo nga iyang suod nga magulang nga igsuon. Manang igsuon, bitang lang tabang igsuon sa Ginoo. Tapos dito sa cross, ngayon pa malugnon sa nasa pinakatapuna-huna ni Kristo, ang iyang beloved. Especially the Blessed Virgin Mother, ang iyang number 1 nga higugma. Sikan ana si John the Beloved. Isa ra ka apostol ang ginganlag beloved. So meaning, ang iyang dipangandoy sa cross, ang iyang the beloved mother. Next, his beloved disciple, no other than Saint John. Naa sa kasing-kasing sa mahal nga Birhen nga iyang pangitaon si John the Beloved, kay iyang dadon kang Kristo, kay kung makita ni Jesus nga iyang the Beloved one naa, makonsul ang kasing-kasing sa Ginoo. Grabe itong to ka sa ospital, nasakit ka, kana ditong duawon ka sa imong best friend, unsa ka nga tambal nga moalin sa imong dughan nga taliwala sa imong kasakit, nakita nimo ang imong suod nga hinigugma, di ba makahatag makonsul na sa imong kasing-kasing? So meaning, si John the Beloved nangandoy nga makita si Mama Mary, kay siya ra ang sikreto nga makaabot siya sa cross, ug ang mahal na Birhen nangandoy pod kang John the Beloved aron makonsul ang kasakit ni Kristo sa cross. Og didto si Jesus miingon sa cross, woman, behold thy son. Nganong woman man ang gamit ni Kristo? Wa man sa moingon nga mother or mater, nganong gunay man ang gigamit sa Ginoo. Duha ka beses ni Kristo gigamit nga referensya yang nanay ang word nga babae kung gunay. Ang pinakaunang bersikulo ni ana mabasa sa Juan 2:4. Sa kasal sa Kana, niingon si Jesus, babae, unsa may labot nato nila. Nahibalo mo ganong mo na gigamit ni Kristo nga word babae sa iyang nanay, nahitabo na sa wedding at Cana, ang last one nahitabo sa Kalbaryo. Kay dito sa kasal sa Kana, miak si Mama Mary sa iyang gitawag motherly concern. Para makasabot mo ini, mobalik ko sa Genesis. Dito sa Genesis, sa dihang si Adan o si Eva nakasa, nidisobey sa Ginoo,
Miingon ang Ginoo sa Genesis 3:15, I will put an enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Sa dihang nakasala itong unang magtiayon, siya dan og si Eva, duha sila kabuo, duha ka persons, ingon po ng Ginoo, mag-provide po siya, og duha po kabuo, woman and her seed. Nganong duha man? Kay duha may hinungdan sa pagkabagsak sa tao, duha pod ang gamiton sa Ginoo aron establish i-restore pag-usab ang kaugmaon sa tao. Adam and Eve, Jesus and Mary. Mauna nga ang Genesis 2:22-23, ang tawag ni Adan kang Eva, babae. Kini ang bukog sa akong bukog, ug unod sa akong unod, tawgon ko siya nga babae. So ang tawagan sa unang Adan ug Eva, babae. Dayon si Kristo man ang bag-ong Adan. Unang Korinto 15:45-47, si Kristo ang ikaduha o katapusan nga Adan. Meaning, ang role ni Adam nga napalpak, gi-assume ni Kristo, ang role nga pagkaamahan, si Kristo ang i-assume ana, nga siya mao ang amahan. Mao nang sa Isaias 9:6, ang bata nga matao, pagatawdong kahibulungan, magtatambag, Diyos nga mahagahog, amahan nga walay katapusan. Kanang pagkaamahan diha, referido na sa iyang role as the new Adam. Jesus is not God the Father, because in the Holy Triune God, there is only one God the Father, and Jesus is God the Son. Pero anong gitawag man siya? Everlasting Father. Kanang iyang pagkaamahan diha, mao na iyang pagsab as the new Adam. So kung si Adan, si Kristo ang the new Adam, na ako'y the new Eve. Kung gipulihan si Adan ni Kristo sa iyang role as bagong Adan, gipulihan po si Eva, ang nipuli si mga Mary, nahimo ang mahal na birhen na bagong Eva. Every time nga muak si Mary sa iyang role as the new Eve, dito sa kasal sa Kana, niak si Mary as bagong Eva. Why? Nahurot na ko ng dino. Ingon siya, anak, wala na si dino. Di ba maumani ang imong kinaiya, sister? Pag pananglitan, wak na'y gatas? Han, isa pang himana. Jo, yung kasang ba nga Jo, wak na rabay bugas. Di ba maunay kinaiya sa masawa? Isa man na asawa. Di ba mo nga ito sawa nga? Love mo yung tawagan sa mo, love, wak na rabay gatas sa bata. Wak na rabay bugas, wak na rabay tubig, wak na rabay sudan. Maon na ang kinaiya sa inahan. Dito sa kasal sa Kana, nilutaw ang motherly concern sa mahal na birhen. Ni Aksiya as dinuid, anak, wala na sila'y bino. Pag muak si Mary as dinuid, tawgon siya ni Jesus, babae. Kay si Kristo man ang the new Adam. Kasabot, masabot. Every time nga muak si Mama Mary as the new Eve, giriti nila kadtong unang tawagan sa unang Adan o Eva. Dili si Kristo mo tawag nga nay, tawagon niya na woman, para emphasize nga siya tong woman dito sa Genesis. Nganong gitawag naman po siya ni Jesus sa cross nga woman? Unsa ba nahitabo dito sa Kalbaryo? Ang nahitabo mao ni isumpay na ko ito, nagkadugtong na. Gipangita ni Mama Mary si John the Beloved. Kaya kumadal na ko sa the Beloved. Beloved na bagpili sa akong anak. Mas malipay akong anak. At least magkuhaan ito yung kasakit sa cross ba? Pag-abot sa mahal na birhen, kinuptan si John the Beloved. Sa dihang nakita ni Kristo, unsa nga dakong kalipay sa kasing-kasing sa Ginoo, taliwala sa kasakit sa cross. Nakita niya nga ang iyang nanay ni unong kaniya, uban pagyud ang iyang hinigugmang apostol. Niingon si Kristo, woman, behold thy son.
and son, behold thy mother. Ako ning kutlon, duhaon ako ni kasintens. Unsay meaning anang giingon nga woman, behold thy son. Nga ang role ni Mama Mary as mother of the church, kanang iyang motherhood of the Blessed Virgin Mother, dili na buot-buot sa mahal nga birhen. Si Kristo gyud nag-ingon ni anak nga woman, behold thy son. Tan-awa. Gitagaan si Mama Mary og role dito sa cross nga tan-awon taniya as beloved disciples of Christ. Nga meaning, kinahanglan, concern ka sa akong hinigugmang apostol. Og miingon si Kristo, son, behold thy mother. Meaning, ang motherhood ni Mama Mary, ang iyang pagkananay, dili lang taman kang Kristo as mother of God. Ang role ni Mary as mother of Christ, dili lang taman diha. Ang iyang pagkainahan extended. Nga ang imong pagkananay, humanaman yung pagkananay, successful naman ka. Naglansan ba sa cross? Meaning, nagtagumpay ka na as my mother. Now, son, behold your mother. Diyan, tinumdumi dyan, nga dili lang ako ang anak ni Mama Mary. Ikaw dyan, behold thy mother. Kining akong mama dyan, imo na po ning mama. Sa ato pa, kanang pagkainahan ni Jesus, sa protestante ni, ang ilang pagkainahan, tama naman ka Jesus. Mutuo man sila nga si Mama Mary inahan ni Jesus. Pero ang ilang pagtuo nga si Mama Mary, hangtod lang ang iyang pagkananay diha kang Kristo. But ang motherhood of the Blessed Virgin Mary extended to all beloved disciples of Christ. Basta disipulo ka ni Kristo, giintrigo ni Kristo, imo na sa ginahan. Unsa may meaning anang word nga behold? Sa Ebenezer pa, tan-awa. Ang mo di ba sa buka, tan-awa lang nato, tan-awa lang sa dinasya. Mutanaw ta. Mo pa meaning sa behold? Ang word nga behold o tan-awa, pinlaw na kaayog meaning. Pananglitan, dagaman humay din Pananglitan, ikaw bro, ingnon ka sa imong amahan. Kasi kanino bro? Ha? Guard? O Clark? Ingnon ka Clark. Ingnon ka brother. Clark, muadto ko Clark sa Trinto. Ingnon siyang papa ba? Muadto ko Clark sa Trinto. Dayon Clark, nagbuwad man ko Clark og humay. Basin malangan ko, mahapnan magadian ko. Palihog Clark, tan-awang humay. Kaya muadto ko sa Trinto Clark. Gisukas imong tatay nga Clark, tan-awa Clark og humay ba Clark ka? Unsa may meaning sa tan-awa kung behold? Imo lang tan-awon? Gituktok na ba? Tuktok sa may. Tan-awa naman yung tatay, tan-awa na ko na. Palitan ka nag-ulan. Kusog ang ulan. Imo na bang pasagdan ng humay nagluluturas doon kaya tan-awa na lagi? Pagkabot na tatay na, Clark, kumusta naman? Tatay, naglulutaw. Nga naman mo hiposa. Hindi ko may kakatanaw na. Tatlo na, nagluluto-luto na humay. Nahulot na istuktok sa manok. Di na buot ang ipasabot sa imong tatay. Pag ingon sa imong tatay, tan-awang humay, does not mean nga ikaw ni mo tan-awon. Kumulang hiposa, kunay manok bugawa. Pag ingon ni Kristo, anak, tan-awang imong inahan. Buti pasabot, kita nga mga disciple ni Kristo, beloved disciple, naatay kaakuhan. Unsa atong kaakuhan? Atong panggaon. Mahalon ang mahal nga birhen. Kaya gitugon ta ni Kristo sa cross. Pag ingon po ni Kristo, woman, behold thy son, di po pwede nga si Mama Mary, pasagdan ta niya. Unsa may kulang sa imong kinabuhi?
Kulang ka ba o pinansyal? Kulang ka ba o paghigugma? Kulang ka ba o kung sinakulang na mo? Kulang ka ba kahibalo? Pangayo! Gigrang gani ni mga mere, gigrang ni Kristo hangyo sa mga bino rin na horok. Kung nahuk ka na hagpasensya, kay grabe na imong problema. Kung nahuk ka na hagpailog, kung nahuk ka na ka o grasya na makaanto sa kalisod, pangayoan na sa Ginoo with the intercession of the Blessed Virgin Mother. So dito sa cross, kung naghanong ka daw nag-advent lintern collection, o sige lang, at least mauli mo nga masabtan nyo ang meaning sa role ni Mama Mary. Sumo na kanang Calvary, pag iyon ni Kristo nga woman behold thy son, mauna ang laom nga meaning extended ang motherhood ni Mama Mary. Muna bitaw sa ako, pagka kakon ako ini ka matuuran sa akong pagbalandong ba, naingon ko nga, kung ako beloved disciple ko ni Kristo, naadi ay ko role to behold aron tan-awon ang mahal na birhen. Kay kundi na ako dito manon nga murespeto ko ka mga mire, daw samara nga wa ko mosunod kang Kristo. So ang tinuod nga nagsunod kang Kristo, motuman anang son, behold thy mother. Kanang motherhood of the Blessed Virgin Mary, maunang unang naka-magnet nako sa mahal nga birhen. Na kinahanglan yun si Mama Mary niya sa simbahan. Kaya ang tinuod nga simbahan, naagyoy Santa Maria. Kung saan pag-resolve na, para magkasabot mo maone. Kanang akong asawa, sa dihang namin niyomi, ang akong edad, 36 years old. Ang akong asawa, 18 years old. Giuban ako to, sa dihang niadto mi sa lapas, sa dito pa si Father Jan Duas na sa lapas, kikuyo ko taho asawa, kaniadto, nagkatutog lapas sa parokya ni Father. Siya ang panganay. Ang akong asawa, akong silingan. Maunang nakatuman ko hasugo sa Ginoo nga love your neighbor. So, siya ang panganay. 18 years siya. Ako 36 anyos. Buot ipasabot, kung panganay siya sa ilang pamilya, nagpasabot ka na nga ang iyang nanay, ako rang kaedad. Disot sugod ang iyang edad. So ang iyang nanay, kahapit na din may kaedad. Actually, magwar ko yung nanay sa katuig. Sa uyab kami, di din ko motor ko siyang pangalan. Yeah, hawag ito ko siyang pangalan. Pero sa dihang naminyo nami, musugot ko sa dili, obligado yun ko nga motawag niya nga nanay. Bisan pa kaedad me. Nga naman, sister? Kani ato uyab pa me. Tawag ko na ko sa iyang nalan. Kung naminyo nami, nausap na. Kinahanglan na yun ko. Obligasyon na yun na ko, kay mahimo mo kong bastos. Tungod na sa, onsa? Relasyon na mo isip magtiayon. Kanang among relasyon isip magtiayon, maunang hinungdan nga mosugot og sa dili, bihalag kaedad pa me, mo respeto gyud ko, mo recognize gyud ko sa inahan sa akong asawa. Nganong ako ning gipauna? Para makasabot mo sa bersikulong akong gamiton. Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 o 25. Unsa may gini San Pablo? Si Kristo ang bana. Ang simbahan, the church, ang buhing simbahan kita, ang asawa ni Kristo. Sister, unsa may tawag nimo sa inahan sa imong bana? Mama. Correct, mama. Sa ato pa, ikaw nga asawa, tungod sa imong bana, sa inyong relasyon sa kaminyoon, ikaw nga asawa, obligado ka nga mo respeto, mo tawag nga mama sa inahan sa imong bana. Sakto ko dili.
sakto. Mao na yung sakto gyud. Karon si Kristo man kaha ang bana. Ang simbahan man kaha ang asawa. Unsa may tawag nato sa inahan sa atong bana? Isa atong bana? Si Kristo atong bana, di ba? O kita isibuhing simbahan, kita ang asawa ni Kristo. So isip asawa ni Kristo, unsa may tawag nato sa inahan ni Kristo, ang mahal nga Birhen. Tawgo nato na nga mama. Sa ato pa kanang atong pagtawag sa mahal nga Birhen nga Mama Mary, mauna ang indicator, mauna ang ligong basihan nga kita ang simbahan nga asawa ni Kristo. Palakpakan natong Ginoo. Ang pangutana, nganong kita raman nga simbahan ang motawag og Mama Mary? Ngano ang laing tinuohan mo ingon man sila, Mama Mary, mura bag anak ni Mary. Never silang motawag sa mahal nga Birhen nga Mama Mary. Ngano man na? Kay di man sila ang simbahan nga asawa ni Kristo. Walang karapatan ang makabit. Sister, ikaw lang ang dunay karapatan nga motawag og inahan sa imong bana kung ang imong bana mangabit sa likwaot ng iyang kabit, motawag og mama sa imong ugangan. Sakto ko dili? Sakto. Mauna nganong kitarang Katoliko ang motawag kang Mama Mary nga mama tungod kay kita ang simbahan nagitukod ni Kristo, si Kristo atong bana, kita nga simbahan ang iyang asawa, maunang mo respeto ta sa inahan sa atong bana nga mao ang mahal nga Birhen. Palakpakan nato Ginoo. Og sila nga dili Katoliko, ato ra po silang sabton dili sila motawag kay way karapatan sila nga motawag kay si Kristo wa gyud mga bit. Isa ra gyud ang asawa ni Kristo o kining simbahan nga nagtawag sa iyang nanay nga Mama Mary. Munang pagkahibaw nako nga ang tinuod nga simbahan ang asawa ni Kristo o kay asawa man ta ni Kristo, respetuhon nato ang iyang inahan, ang mahal na Birhen nga Maria. Palakpakan to Ginoo. Muna nga ang tinuod na simbahan is patron related. Panimalay kay panimalay dunay amahan. Muna ang kitang Katoliko na atay Santo Papa. Si Santo Papa is the universal Father. Si Father John o si Father Petrus, parochial fathers. Sila ang atong amahan isi pamilya sa parokya sa Berbila. Sila ang atong amahan. Palakpakan nato ang atong amahan. Dili sila amahan nga giingon sa 23:9 sa Mateo nga ayaw tawag si bisan kinsa nga inyong amahan. Kay dunay amahan nga ato sa wa ta magsupak ana. There is only one God the Father. Mao ra gyud tong God the Father sa langit. Wa nato isipa si Father John Dua o si Father John, Father Petrus nga God the Father. Dili mo Father God the Father. Parochial Father mo. Si Pope Francis, universal Father. Si Pope Francis, dili God the Father. Always na nga there is only one God the Father. There is only one Father in one family. Wa na magkasumpaki ng mga bersikulo. Gisumpaki lang sa laing tinuohan ang 23:9 sa Mateo. Pero kita ang Katoliko is a religion of distinction. Gigiyahan sa lamdag sa Holy Spirit, makasabot yun ta. Muna iampo na to sila na makasabot po sila kay mauman po na akong kinabuhi kanhi nga wa po ko makasabot. Munang sa ako way pagpagkasabot, giatake nako ang simbahan. Pero salamat sa Ginoo, ang Ginoo kung mangita ka sa kamaturan in honest way, buligan ka sa Ginoo. Munang kamo mga ministers, makatikes, kung sinsiro mo nga mangita sa pagpalawom sa kamatuoran, ihatag na sa Ginoo with the intercession of the Blessed Virgin Mary on ang kulang nato, ang kahibalo sa atong pagtulunan, gigrant gani ni Kristo ang kakuwang sa bino. Kini pa ba ang kakuwang nato
sa kinaadman nga pagtuluran ng Kristohanon isip Katoliko, ang dili ihatag ni sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Susunod pangutana. Napapatuloy ni Visayas diya. Itong atong i-prioritize mo ganyan. Itong maulang mga utang na pa na. Ni Visayas. Katong una kay muli una wala na. Nakauli na. On next question to. Hapon sa tanan, ako si Bro Clark, lead minister sa San Juan Chapel. Muna akong pangutana. Sa panahon nga dinhi pa si Ginoong Jesucristo sa kalibutan, ang iyang mga apostoles nagsumbong sa iya nga gawas ka namo ang mga apostoles Ginoo ganong doon na pa may lain nga nagamit sa imong ngalan, lain nga pundok nagamit sa imong ngalan o naghingilin paganit mga yawa. O niya, dito bag sila ni Kristo, ayaw sila diti, kaya ang dapig ka na to, dili batok ka na to. So, ang akong pangutana, sa panahon ni Kristo, sa pa si Kristo, kinsa man kahatong mga tawhana. O sa panahon karon nato, kinsa man pud na silang mga kunduka, mga tawhana. Kala lang. So salamat kayo no, sa nindot na pangutana. Ang imong pangutana mabasa na sa Lucas Kapitulo 9, 49-50. Si Juan maingon kaniya, magtutudlo, nakita kami mga tao nga naghingilin o mga yawa pinagi sa imong ngalan, ug amo silang gidid-an, kay dili man sila sakop sa atong pundok. So naay naghingilin og yawa gamit ang ngalan sa Ginoo. So ang mga apostoles nga mao ang nabilong sa grupo sa Ginoo, meriak. Ano nagamit man ka sa ngalan sa Ginoo, di makasakop na mo. Ilang gi-report Lord, naamay nag-exercise dito Lord og giyawaan. Amo tong din-an Ginoo, kay di man sila sakop sa atong pundok. Unsa may tubag sa Ginoo? Versikulo 50. Ayaw siya pagdid-e, miingon si Jesus kaniya og sa ubang mga tinunan, kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Nahitalo ba mo kining maong bersikulo? Mauni ang foundation sa ecumenism, one of the 16 documents of the Second Vatican Council. Ngangon ipasabot kung ang usa ka pundok dili makigbatok sa simbahang Katoliko, labi na ng mga pundok nga nang giwali diha nga tinud-anay ang ilang kasing-kasing, apan wala magiyahi aron nga mupadulong sa simbahan, mingon si Kristo, ayaw sila pagditi, continue lang sila. Pero wa ni magpasabot bro nga magpabiling sila din hangtod-hangtod. Di man pwede ba Kristo din eh. Kaya basta mga tao sa ato pa Brad Paul, so okay lang po, di man magkatoliko, maglahi lang ng pundok, di lang yun may magsupak-supak sa Katoliko. Ang tubag dili. Kay niingon si Kristo sa John 10:16. Ang sabi ni Kristo, ingon na atong Ginoo, ako adunay ubang mga karnero nga wala pa masakop sa akong turil. Katong giingon nimo nga nanggamit sa ngalan sa Ginoo, nagpagawas og mga yawa sa ngalan sa Ginoo, karnero to ni Kristo. Apan wala pa mahisakop sa iyang turil. Nganong maingon si Kristo, ayaw sila pagdid-e, meaning ayaw sila pahununga. Mao na ang meaning sa giingon ni Pope Francis nga ang tanang relihiyon dalan paingon sa Ginoo o sa kaluwasan. Di nato sila istap nga naman sa ilang pagpadayon, labi ng mga pastor nga mga atake sa Katoliko, padayon mga atake. Sama sa ako ba? 15 Katoliko nang atake. Nag-research ko how to attack and destroy the Catholic Church. Wa ko kahibalo nga mauna to ang giingon ni Pope Francis nga dalan nga magpaingon ako sa iyang simbahan. Mao na ang mga pastor ato lang yun sila bahala mga atake na to bago nato na sila.
nagtuon na sila unsa ang pag-atake sa kanila, padayon mong tuon ngano man sa inyong pagpadayon sa pagtuon moabot ang panahon nga makita na ninyo ang kamatuoran. Palakpakan na Ginoo. Sama ni San Pablo. Si San Pablo naningkamot nga pamatyon ang mga sumusunod ni Kristo. Pero miabot yun ang panahon na gitawag divine intervention. Muna kadtong nangayo og mga masakiton, nagpagawas og yawa, niingon si Kristo nga aduna ako'y ubang mga karnero nga wala pa mahisakop sa akong torel. Wala mo ingon si Kristo, hala diha lang mo pirme, ayaw na mo sod sa akong torel. O sa may ingon ni Kristo, aduna ako'y ubang mga karnero nga wala pa, meaning wala pa sa iyang pondok. Pero sa may himuon ni Kristo, kinahanglan nga dadon ko sab sila. Kinahanglan nga dadon ko sab sila. Manganhi sila. Wala mo ingon nga magpabilin sila dito, nga maglahi-lahi sila ila, hangtod sa hangtod. Mingon si Kristo, kinahanglan nga dadon ko sila. Nganhi kanako. Aron nga mausa na lang ang panon, kaya nagkawatak-watak man di ay, kaya napa may karnero nga pa sa torel, kinahanglan kuhaon sila ni Kristo dito. Dadon sa iyang torel, kay usara ang panon, ubos sa usa ka magbalantay. Aron nga kadtong makarnero nga wala sa torel, na isalaat, gawas sa torel, dadon sa iyang torel, magiyahan sa maayong magbalantay. Si Kristo o sa iyang tinugan ang mga Santo Papa, Arsobispo, Kardinal, Obispo, makaparian. Mo nang tubag sa pangutana, kinsa ni sila? Mao ni sila ang karnero nga tua pa sa gawas sa torel. Apan dili sila magpadayon dito nga gawas sa torel hangtod sa kahagturan. Kung tinuod sila nga karnero ni Kristo, dadon sila ni Kristo sa iyang panon. Dito sa Amerika, si Skathan nga usa ka tao nga nagplano nga gugon ng simbahang Katoliko, gidala sa Ginoo sa iyang toril. Si Paul San Pablo Alima kaniadto sa naningkamot nagugon ng simbahan tua sa gawas sa toril, gikuha sab sa Ginoo o gibutang sa iyang usa ka pundok. Mao kana nga dili nato sila na atong simbahan si bisan kinsa nga naa sa gawas sa toril ni Kristo, kung malamdagan na sila sa kamatuoran, kaya ang kamatuoran daw sama man kini og suga ba nia ang kahayag dinhi sa suga sa sentro. Apan dili ta makalikay nga kining kahayag kay mga busloton maning na may buslot ding atong mga building, ang kahayag bugawas ko dito. O katong tumoy-tumoy nga kahayag mo to nakita sa mga tao nga dito sa kangitgit nga naa di ay kahayag. Pag abot nila sa kahayag, miingon sila nga ni ara ang kahayag. Apan kung mupadayon ka sa pagsubay, asa gyud gikan kining kahayag nagsumikad, tultulan kaniya dinhi sa tinubdan sa kahayag. Mao nang ni San Pablo kaniadto sa nagwali siya dito sa Atenas, mingon siya nga kining altar dinhi nga dunay kinulit nga nag-ingon alang sa Dios nga wala hili, nagisimba sa mga pagano. Ingon San Pablo, kana nga Dios nga wala mailhi, mao na karon ang among giwali ninyo. Sa ato pa naanay makamatuoran dito ko sa Ehipto, kabalo mo ang Egypt, naay Holy Triangle, ang ngalan si Isis, Oros o Isiris. Meaning kining mga pagans nagtuo na og triangle. Kaya naman ang kamatuoran nga Diyos nun gipadayag sa Ginoo sa matag kasing-kasing bisan pa sa mga pagano, aron nga diha na ng kamatuoran na mao kana ang daw samang kahayag nga nanglusot sa bangag, nga kung ilan ang subayon, ilang matultulan ang tinuod nga kahayag nga mao si Kristo. Sumon ang tubag sa pangutana bro. Dili magpabilin sila dito hangtod sa kanturan.
Moabot ang panahon nga sila muuban ang simbahan nagitukod ni Kristo. While tuwa sila dito, di nato sila ikondenar. Di nato sila panghimarauton. Sundo nato ang pag-ampo ni Kristo, amahan. Hiusaha sila. Maingon nga ako o ikaw usaha. So atong iampo ng mga tao ato sa gawas sa koral, nga Lord, maabot ang panahon na magkahiusa kami sa imong tinuod na simbahan. Sa dagtuwa ko sa Cebu, gi-invite ko sa Bohol ug usa ka seminar nga ingon niini. Pero kadto nga seminar, company man to siya. So dito ipatulong sa tag-iya sa company. Pagkabuntag, ang nahitabo, nagrosaryo ang tibuok empleyado. So tuwa dito ang tag-iya sa company, gidamang ko nagrosaryo me. Pag rosaryo, niingon ang leader, kining ikaduhang misteryo sa Santos na Rosaryo ato ning ihalad sa mga pastor, mga ministro, mga ebanghelista, mga ansyano, mga elder sa ubang tinuhan nga Ginoo mobalik na unta sila sa sabakan sa simbahan nga imong gitukod. So dito ko na di nagampo. Mao day nga ako naningkamot ko nga takihon ng simbahan, nahigulong ko. Ngano nga di man tumao ang akong unang intensyon nga magkatoliko? Ngano nagkatoliko man ko? Kay naa di ay makatoliko nagampo sa konbersyon sa mga pastor. Palakpakan natong Ginoo. So ang atong himuon bro, ampo lang ta pirane. Sama sa pag-ampo ni Kristo nga amahan, Father, may they be one. Bahalag sila atake, dawato nato na atake. Bisag sakit, balag masakitan ta, dawato nato ang kasakit. Iampo ato sila ng Lord, sama ni San Pablo, Lord, naon tayo divine intervention, Lord, ang kahayag nimo na makapausab sa ilang kinabuhi. Di lang kay Lord debate. Kung ilunlun na ako'y pag-ampo, ang first remedy is prayer. Pag naamo mga parinti dito ng tinuhan, iampo sa, ayaw dito siya ang tulong, ibalhin naman ka, kasabaan mo, mag-away mo, iampo ihalag ni Lord. Si Kuan Lord ba, dito anong nisimang naman sa laing dalan, Lord, tinaot Lord, imong gugma, moabot na sila, Lord, mahayagan sila, mabalik sila sa imong simbahan. Pag-ampo, Lord, iampo na to sila. Bisan pa, lahi sila tinuhan. So, napoy ko na, kaya matuog na ta.